Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotion. Ba't ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at kabayan ng kalibon na Galiban ng Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng ating banal na Panginoon Diyos ay Pray for the sick from the family. Ngayon, babasahin ko po sa inyo ang mensaheng ito mula doon sa Bagong Lipa, no, mabuting balita, ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo. Ito po ang kanyang mensahe. Mula po dito kay Apostol Mateo, Kabanata 4, talatang 23. Ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo sa mga sinagoga, pinangangaral ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. At ipapatuloy po natin sa kay Apostol San Mateo, Kabanata 8, talatang 5 hanggang 8 at 13. Ito po yung pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitan sa hukbong Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po ay napis, siya'y nararatay sa amin at lubhang nahirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na pupunin nyo sa inyong bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi na kayo ayon sa inyong pananalig. Mangyari ang nihiling ninyo noon di gumaling ang alipin ng kapitan. Patuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 15, talatang 7 at talatang 16. Ito po yung mensahe. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo anumang mabigan ninyo at ipagkakaloob sa inyo. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo at humirang upang kayo lumayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anumang hingi sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Ito ang iniutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ipagpatuloy po natin kay Apostol Santiago, Kabanata 1, talatang 7. Ito po ang mensahe. Huwag umasang tatanggap ng anuman. Mula noon, ang taong pabago-bago ang isip at hindi alam kung ano ang talagang ibigay. At patuloy po natin kay Apostol Santiago pa rin, Kabanata 5, talatang 14 at 15. Ito po ang mensahe. Mayroon bang may sakit sa inyo? Huwag niya ang matatanda na iglesia upang ipanalangin ang at pahiran langis sa ngalan ng Panginoon at pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin pananampalataya. Ito po ang salita at mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa linggong ito sa pagbabahagi natin dito sa Bible Lives Promotions. Ating pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos. Maraming salamat sa ating banal at ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo. Itong mensahe ito mula sa tema na Pray for the sick from the family. Yan. Nais mong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na nais niya na tayo ay, kung tayo ay magkakaroon ng mga karamdaman, ay tayo ay mananampalataya. Ipanalangin natin yung ating mga sarili o ipanalangin natin yung ating kapwa para sila ay pagalingin ng ating banal na Panginoon Diyos sa kanyang karamdaman. Siya ay magagawa ng mga himala para mapagaling yung karamdaman nung inyong ipinapanalangin o para gumaling or yung inyong sarili. So, ilang halimbawa rito ay ang ginawa ng ating banal na Panginoon Kristo na mula doon sa pagpapagaling ay kanyang nilibot yung buong yung Galilea. Siya ay habang siya ay nung mangaral siya doon nung mabuting balita, pinagaling niya yung lahat ng may mga sakit doon. Yan. Kaya doon siya kami napapagaling na sakit, yung mga halimbawa kapag ikaw ay lalong-lalo na yung wala ng lunas, halimbawa ikaw ay bulag, pipi, bingi, yan, pilay.
Yung mga ganyan ay mga permanent na karamanan ng tao na yan ay kanyang napapagaling. At kagaya rin ng pananampalataya noong isang kawal, siya ay ganun niya pinanalig yung kanyang pinanampalataya, yung kanyang tauhan, yung kanyang para katulong na na yung naglilingkod sa kanya doon sa kanyang bahay na pagalingin ang ating banal na Panginoon sa Kristo. At na kinakailangan pang pumunta ng Panginoon sa Kristo doon sa bahay doon. Pinagaling niya yung alipin o yung kanyang yung lingkod nung kawal. So doon sa laki ng pananampalataya kawal ay kanyang pinagaling yung alipin kahit na doon sa malayo. So hindi na niya hinawak-hawakan pa yon para gumaling, talagang pinagaling niya mula doon sa malayo. So yung mga ganun na may example ng pananampalataya, ganun kalaking pananampalataya ang dapat natin ko kung gusto nating ipanalangin mapagaling yung karamdaman ng ating kapwa-tao. Yan. At yun din yung kagaya doon sa tayo ay kapag tayo ay pinanalangin natin yung ating kapwa-tao, siya ay pagagalingin ng ating banal na Panginoon Diyos. At gayon din ay dapat kung tayo mananalangin mula din sa ating sarili, kinakailangan para tayo din ng ating banal na Panginoon Diyos, kinanalangin sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo para gawin niya para ipagkaloob yung ating panalangin ng mapagaling sa pangalan sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. At ang Panginoon sa Kristo rin kapag itino sa Kanya at sa pamamagitan gagawin ng ating banal na Panginoon sa Kristo yan para sa Panginoon Diyos na mapagaling niya yung mga karamdaman nung halimbawa na gusto mong mapagaling. So lalo na kapamilya mo yan. Parang yun kasi yung sa kawal yung pinanampalataya para kapamilya niya na yon yung kanyang tagalingkod niya. Pag ganun mo ipinakikita yung pananampalataya, pagmamahal mo sa isang tao, ganun ka pagagaling ng Panginoon Diyos. At lalo na sa pamilya, kailangan mayroon kang pagmamahal. So at yan din ang gusto ng Diyos, mag-ibigan tayo. At kung mayroon kang pagmamahal sa kapwa-tao, may concern ka, ganun yung pagmamahal mo. So sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, pagagaling mga sino man tao, lalo na kapamilya mo, na papanalangin mo at maging sarili mo. Kaya lang kinakailangan ay siyempre ikaw ay panalangin mo rin yung iyong pagkakasala na ikaw pagpatawad para linggin ka. At yun din, yung pinapanalangin mo, sila ay patatawarin din sa iyong pagkakasala. At kung tayo nagkakasakit, so tayo ay manampalataya na lubos, yun nga, pagsisima kasalanan para tayo linggin ng Diyos at pagalingin yung ating mga karamdaman. So ilapit natin sa Diyos yan. So, ganun tayo dapat mananampalataya kung tayo ay may sakit. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos. Magkaroon tayo ng malaking pananampalataya sa Kanya at panalangin yung mga may sakit sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo at Kanyang pagagalingin. At kinakailangan pag mananampalataya, wala kang mag-aalinlangan. Kasi kapag nagdalawa kang isip, lalong hindi ka pagagalingin. Kailangan buong-buo yung tiwala mo dun sa Diyos, umaasa ka dun sa pagpapagaling. Kasi kapag ka nagpuli ka, di siyempre hindi ka pakinggan o hindi mo siya 100% makukuha yung pagpapala niyo kasi duda ka, di ba? Wala duda ibig sabihin. Parang mga ganun. Parang kumbaga parang malaperis wheel na mga ganun na talagang ibibigay sa inyo, hindi parang in the protection or hinihiling mo ay ibibigay sa iyo. Kaya huwag ka magdududa na yung sakit mo ay hindi mo papagaling kung may malaki kang pananampalataya na ipanalangin mo yung mahal sa buhay. At the same time, maliban doon sa halimbawa ay yung himala ng ating banal na Panginoon Diyos, yun ding ating medisina, mayroon ding mayroon ding part yan, kaya ginawa ng Diyos yan para lalo na rin sa mga taong di nananampalataya. So kaya ginawa yung medicine yan. So pero higit ikaw ay lumalapit sa medicine, so gusto mo rin ng tulong ng medisina na ginawa din ng ating banal na Panginoon Diyos, kailangan mo pa rin manampalataya ng lubos para yung mga doktor na titingin at gagamot sa exactly magagamot ka doon sa karamdaman mo at doon sa iyong kagamutan na ibibigay sa iyo. Kasi pag minsan nagkakamali sila ng findings, so nakaproblema ka kapag yung sakit mo hindi agad nalunasan, nalala yung tema, or else
para kung matutukoyan nila, magagamot nila yung problema mo. Yan. Pag inilapit natin din sila sa mga doktor. At with big faith natin sa ating banal na Panginoon. Or else, directly tayo manampalataya sa Panginoon Diyos para mapagaling yung ating mga lalo na yung bibigat ng mga sakit na yan. Tayo mapaghimalaan. Yan. Mga bagay. So, yun. So, muli, sana nagabayan ng bigay ng Bibleized Promotion sa inyong spiritual na bumuhay at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa ligtasang spiritual at malaking pananampalataya sa ating pamumuhay at kung paano tayo mananalig ng ating mga kahilingan, lalong-lalo na sa ganitong mga bagay yan. At patuloy tayong gabayan ng ating Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan sa ating pagbabahagi ito ng mabuting balita o salita ng ating Banal na Panginoon Diyos para magabayan ang lahat at magkaroon ng kaligtasan spiritual. Higit sa lahat ay sa buhay at pakinggan ng salita ng ating pagbabahagi para tayo magkaroon ng kaligtasan. Pasalamat tayo kung tayo ay ginabayan ng Diyos at isuko ang Banal na Santa Maria tayo bigyan ng kaliwanagan. Gayun po man, hindi lamang sa ganung bagay tayo napag-iimalaan ng ating Banal na Panginoon Diyos, kundi sa maraming bagay. Yan, kagaya na tayo ay patuloy na nakapamumuhay, piniligtas tayo sa mga kapahamakan, yan. Ay binibigyan ng mga swerte, mga ganung mga bagay. Yan ang mga pagpapala na binibigay. Iba't iba ay binibigay sa atin ng Panginoon. Bagamat yung mga ganung mga bagay na pagpapala sa atin ay binibigay sa iba't ibang mga tao na pinipili niya para makagabay sa marami. Yun, halimbawa, yung mga apostol, na mayroong gabay ng mga himala na binibigay ng Diyos mula sa Espiritu Santo para makagabay din sa marami. Kaya magpasalamat tayo kung tayo ay magabayan dito sa ating pabahagi ito ng Bibleized Promotions. Pagbahagi natin ng mabuti, magabayan tayo ng Banal na Santa Maria. Sa lahat ay nagabayan kayo ng pagpapala at himala ng Banal na Panginoon Diyos mula din sa mabuting balita na ito yung makarating sa ating para panahon ng ating at Diyos Interpretio Unti, patuloy tayo magkaisa at lumayan natin yung ating mga reliyon. Sa gayon ay iiral yung pag-uunawa ng bawat mga reliyon. Mabukulog tayo at magpero ng kabay pagmamahalan sa isa't isa at kaayusan sa buong mundo. Maliban dyan, doon sa CBCP and Vatican Church, kayo patuloy patuloy nyo pagbuklurin yung sangkatawan sa pananampalataya ng Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Yan. Kayo maliwanagan ni Banal na Santa Maria. At doon sa ating munting kakayanan, patuloy tayong nanampalataya ng Santa Maria sa pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Yan. At doon sa mga kapamalaan, maliwanagan kayo at mamahala kayo ng mabuti, matuwid at tugunin niyo ang karapatan sa inyo lahat at God bless you.